Amen. Magandang gabi po mga kapatid. Tayo po ay nagpapatuloy sa pag-aaral ng ating salita ng Diyos. At sa gabi pong ito ay pinagpapatuloy po natin ang series na pinamagatang Dealing with Delayed Blessings. Pero bago po yan ay magbibigay lang ako ng ilang mga announcement. As always, ang ating pong YouTube account na The Master Teacher BS is road to 1,000 subscribers. So mga kapatid, let's help our church at paki-like, share, and subscribe na po ito para po mapagpala din natin ang gawain ng mga maraming tao na makikinig ng salita ng Diyos. Amen? Also, don't forget to silence your phone to avoid distraction sapagkat habang nakikinig tayo ng salita ng Diyos, dapat po ay nakafocus lamang tayo. And thank you so much for not using your phone during our worship service. Also, don't forget to take down notes. Magsulat po tayo or take a picture because a picture is worth 8,000 words. Also, pinag-iimbita namin that you will always invest and invite. Dalawa po yan mag-invest and mag-invite tayo para po sa ating reward at para sa kapurihan ng ating Diyos na buhay. We have 2 services. Every Sunday is 8 a.m. and every Wednesday po is 6 p.m. So bring a family or friend sa ating gawain. Also, support our online worship service. Tayo po'y live online. So every 8 in the morning and Sundays and Wednesdays 6 p.m. naman po. Thank you for joining us today on our online worship broadcast. So kung handa na po tayo na mag-aral ng salita ng Diyos, ay sabay-sabay na po tayo na magdeklara ng deklarasyon ng pagpapala in 3, 2, 1, go! In Jesus, I am super blessed. I am Macarius. Say it every day because it is a declaration of faith to be spiritually well-fed, emotionally happier, and materially, financially super blessed dahil po sa ating Panginoong Kristo. Amen mga kapatid? Amen. So let's begin and start with our part 3 ng Dealing with Delayed Blessing. So gaya po ng unang tinanong ko nung part 1, sino po ang gusto ng blessing? Yan, nakita nyo po sa title natin, no? May paparating na pagpapala sa ating buhay at nandyan na, paparating na sa tapat ng iyong bahay. Ang kaso, delayed. Bakit po? Kasi ang pagpapala ay nakakariton, no? Kaya hindi po ito darating agad-agad. No? Ang tanong ay, bakit kaya nadidelay ang pagpapala? Ano ang pumipigil dito at ano ang problema and how to deal with it. So, yun po ang ating sasagutin sa araw na ito. Sabi po rito, in real life, there is no such thing as delayed blessings. Only what? Delayed manifestation. So, wala naman talagang nade-delay na pagpapala. Pero nade-delay lang yung manifestation o yung pagpapakita sa iyong sarili kasi hindi mo pa ito lubos na natatanggap or hindi ka pa handa to receive that kind of blessing. Kaya pag sinabing delayed blessing, parang negative po ang connotation nito. Sabi po rito sa next slide, sabi, a delayed blessing is a good thing that happens later than expected. It is a concept that something beneficial may not arrive on our preferred timeline, but it will still arrive, perhaps in a more beneficial way. So sa ibig sabihin ay inaasahan mo itong darating pero hindi agad darating sa iyong inaasahang pagkakataon pero tiyak darating. This can be seen as God's perfect timing where blessings are delayed not because they are denied but because they are being prepared for a greater outcome. No? So hinahanda lang pala, hindi naman ito dinideny ng Diyos, no? O wini-withhold ng Diyos, pero hinahanda niya for a greater outcome. Amen? So, sabi po rito next, delay is all about time, and God is not bound with time. With God, there is no delay. Alam naman po natin yan. Dahil nga siya ay Diyos, makapangyarihan ng Diyos, siya rin ang gumawa ng oras, kaya hindi siya sakop ng oras. Sabi ng 2 Peter chapter 3 verse 8, you must not forget, dear friends, that a day is like 1,000 years to the Lord, and 1,000 years is like a day. No? So, tingnan nyo po yan. Ang 1,000 taon pala, pwedeng isang araw lang sa Diyos, at ang 1,000 taon, araw naman,
ay pwedeng gawin niyang mas mahaba pa kumpara po sa ating inaasahan. Sabi pa ng Psalms 90 verse 2, before the mountains were born, or you brought forth the earth and the world, look at that, from everlasting to everlasting, you are God. No? So bago palikhay ng mga bundok, ang mundo na ating kinatitirahan, nandyan na ang Diyos from everlasting to everlasting. Mas maganda yung salin ng NLT, andyan po sa baba. Sabi dyan, before the mountains were created, before you made the earth and the world, you are God, without beginning or end. So, totoo pala na ang Diyos natin ay makapangyarihang Diyos sapagkat wala siyang pasimula at wala rin siyang katapusan. He is eternal from everlasting to everlasting. Kaya naman po, sinabi ng Diyos, Ecclesiastes 3 verse 1, there is a time for everything. No? Sa lahat ng bagay, sa lahat ng pagkakataon, meron pong oras na inilaan dito. A season for every activity under heaven. So, kailangan maintindihan po natin yon na may mga panahon talagang nilalagay ang Diyos sa atin para tayo po ay manatili sa mga panahon na iyon. Sabi pa sa verse 11, He had made everything beautiful in His time. Sa ibang version po kasi, in its time. Pero sa King James Version original, mas malinaw. Kasi sabi doon, He made everything beautiful in His time. Ang ibig sabihin po noon, it is the God's perfect timing. Also, He had set the world in their heart so that no man can find out the work that God maketh from the beginning to the end. Ang Hebrew word po ng salitang world, nandiyan sa baba ay olam. Ang ibig sabihin po nito, it means generally time out of mind. Ibig sabihin, hindi natin maisip, even in the past or the future, practically eternity at any time. So, eternal, perpetual, long time, from beginning, simula ng mundo, hanggang sa katapusan ng mundo. So, tayo hindi natin alam kung paano nagsimula ang mundo, hindi rin natin alam kung paano ito matatapos, pero inilagay na ng Diyos sa puso natin na tayo ay mabubuhay ng matagal. Ang kailangan lang natin na alamin ay kung kailan ang time na yon. And it will happen beautifully in His time. Amen po, mga kapatid? So, let's review from what we have learned last time dealing with circumstantial delay. So, bakit ba nadidelay ang mga pagpapala natin because of circumstantial delay o yung mga pangyayari? At may tatlong bagay po akong shinare dyan. Number 1 is delay caused by you, no? Dahil sa iyo. Number 2 is delay caused by others or ibang tao. And number 3 is delay caused by Satan. So, dapat kay Satan ka magalit kasi siya rin pala ang isa sa dahilan, no? Kung bakit hindi dumarating ang ating mga pagpapala. So, today, this will be our new topic, dealing with intentional delay. No? So, sabi rito, what is an intentional delay and why does God allows it? No? Bakit nga ba pinapayagan ng Diyos na o sinasadya niya na hindi dumating agad ang mga bagay, mga pagpapala na hinihiling natin? So, alamin po natin. So, humanda po tayo sa ating pag-aaral. Sa pasimula po nito, tatanungin ko kayo, ilang oras bang binigyan ng Diyos sa tao? 24 hours, tama po. Meron bang binigyan ng 25? Wala naman po, di ba? So, walang pa sobrang isang oras. Lahat tayo ay 24 hours. At ang pangalawang tanong ko ay, hihintayin ka ba ng oras? No? Hihintayin ka ba o hindi? Never. No? Kapag ang oras ay lipas na po yan. Better luck next time. At para sa akin po, mas maigi na ikaw ang naghihintay sa oras kesa ikaw ang naghahabol sa oras. Di ba? Tama po yun. Lalo na kung hindi ka naman masyadong magaling sa time management, mas maigi nga na talagang ipinupursige mo na ang oras ay makomplay mo. So, what are the things that comprises with the intentional delay? So, let's study dealing with intentional delay. Number 1, ano po yan? Nakalagay, to give way to the law of nature. Yan. To give way to the law of nature. No? Para magbigay daan sa
kapaligiran natin sa ating mundo, sa mga bagay na natural na nangyayari sa atin. Sabi po ng Genesis chapter 8 verse 22, as long as the earth endures, hanggat ang mundo ay umiiral, seed time and harvest, no? Pamumunga at pag-aani, cold and heat, summer and winter, day and night, look at that, will never cease, no? So, alam naman natin, di ba? Hindi naman pumapalya na sumikat ang araw, hindi rin naman pumapalya na ito'y lumulubog. Tama ba? Amen. At kung nagtanim ka man, mamaya-maya lang ay aanihin mo rin ito. Amen po ba? Kaya, maintindihan po natin ito at mas naiintindihan ito ng mga farmers o ng mga magsasaka kasi mas alam nila ang panahon ng tag-ani at pagtatanim. Sabi ni James chapter 5 verse 7, be patient then, brothers, until the Lord's coming. See how the farmers waits for the land to yield its valuable crop and how patient he is for the autumn and spring rains. No? So, sinasabi po rito na maging pasensyoso tayo. Be patient. No? Kailan? Gagaya po ng farmers na naghihintay ng kanyang pag-aani sa kanyang mga itinanim. Amen po? So, ibig sabihin, kung sakali man na hindi mo pa na-achieve yung mga inaasahan mong sahod, yung kita, o hindi pa panahon na ikaw ay talagang bigyan ng maraming pagpapala, wala pa sa tamang panahon, ang dapat lang natin gawin ay be patient. No? Magtiyaga tayo at maghintay tayo sa pagpapala ng ating Diyos na buhay. Amen? Anong ginagawa natin habang tayo po ay naghihintay? So, dapat po ay mag-invest ka in your learning, you invest in your education. Kung ikaw ay estudyante, mag-aral ka munang mabuti para pag mayaman ka na at ibinigay na ng Diyos ang pagpapala sa iyo, alam mo kung paano i-handle ng mabuti and wisely ang mga pagpapala na ibinibigay sa iyo ng Diyos. Amen po mga kapatid. Amen. So, kaya hindi ka pa boyfriend or girlfriend o kaya sabi nga na jowa kasi hindi pa pwede. Hindi naman sinabing hindi ka bibigyan, kundi hindi pa pwede. Baka naman kasi elementary ka pa lang or high school ka pa lang ngayon. So for sure, hindi ka pa handa na magkaroon ng pamilya, hindi mo pa handa na magkaanak ka o magkatrabaho ka kasi hindi ka pa nakaka-graduate. Tama? Amen. So, anong time ang dapat mong lakaran habang ikaw ay bata pa? Mag-aral kang mabuti. Study well. And then graduate. And then find a better job. Bakit? Kasi yun yung time na ibinigay sa'yo ng ating Diyos na buhay. And if you violate that law of nature, mahihirapan po tayo. Kasi magiging mahirap ang buhay na kalalabasan natin. Tama mga kapatid? Amen. Amen. Kaya po, sabi po ng Galatians 6:9, so let us not become tired of doing good, for if we do not give up, the time will come when we will reap the harvest. No? So ang pinaka-keyword dyan yung not become tired. No? Kasi minsan, naghihintay nga, pero napapagod din eh. Kaya hindi rin nila nakukuha yung pagpapala. Sabi dyan, time will come. Darating ang araw, darating ang oras na ito'y aanihin mo kung ikaw ay tunay na naghihintay. You never give up on your prayer. Can you hear amen? Amen. Amen. At kung sabi nga, kung hindi man ito dumating, mas hinahanda pa. Diba sinabi ko nga na nakaraan, the longer the waiting time, the bigger the blessing. No? Malay mo naman, kaya ang tagal pala kasi napakalaki pala ng ibibigay sa iyo ng ating Diyos na buhay. Amen po. Amen. So, hindi binibigay ni Lord ang ating mga blessing kasi nagbibigay daan or nag-giveaway ito sa laws of nature. Ibig sabihin po, nire-respeto ng Diyos ang laws of nature o yung batas ng ating mundo. Kaya dapat tayo rin po, respeto natin ang batas na atin pong kinagagalawan bilang mga tao. Tama po ba? Kung ikaw ay pinag-aaral, mag-aaral ka muna. Kung ikaw ay nagtatrabaho na, magtatrabaho ka. Kung ikaw ay magpapamilya na, ikaw ay magpapamilya na. Hindi pwedeng unahin ang ibang bagay
kundi dapat unahin mo palagi kung ano yung nararapat. Tama mga kapatid? Because it's in the law of nature. At isa pong magandang payo sa mga single pa lamang. Proverbs 24 verse 27. Look at this. Don't build your house and establish a home until your fields are ready and you are sure that you can earn a living. Amen mga kapatid? So sabi po rito, huwag mo munang itayo yung bahay mo. Huwag ka muna magbuo ng isang pamilya until your fields are ready. Sabihin may trabaho ka. O itong maganda, may trabaho nga pero sabi nung verse that you are sure, no, that you can earn a living. Amen mga kapatid? Dapat sigurado ka na stable lang yung kinikita at hanggang mapalaki mo ang iyong mga anak ay maitataguyod mo pa rin ang iyong pamilya. Tama po ba mga kapatid? Amen. So, magandang paalala ito sa atin na kung ikaw ay pinagtatrabaho, magtrabaho ka, at kung ikaw ay magpapamilya na, ay gawin mo rin naman ang the best mo para sa iyong pamilya. Now, ang tanong ay, ang verse ba na ito ay para lang sa mga kalalakihan, sa mga binata? So, ang sagot ay ideally yes, kasi talagang para sa lalaki yan. Dapat tayong nagtatrabaho. Pero, dahil nasa Pilipinas tayo, let's put it in our context na kalimitan, di ba, ang sahod ng isang lalaki ay hindi sapat para sa pamilya. Tama ba? Kaya, kung tayo po nasa Pilipinas, mas pinipili natin na kahit ang babae po ay may trabaho o kaya ay kumikita. Lalo na kung ang yung mga anak ay mahilig sa aircon at mahilig mag-Jollibee. Di ba? So, mas maganda po yon. So, would you agree with me na itong Proverbs 24:27 apply din sa mga single ladies? No? Yes, no? Especially na dun sa part na you can earn a living. No? Dapat sigurado ka na meron kang pagkakakitaan. Kasi maganda rin po na may trabaho ka, of course, nakagraduate ka na nun. At the same time, dahil may trabaho ka, nakakaipon ka bago ka mag-asawa kahit ikaw ay babae. Tama mga kapatid? Para mabili mo yung gusto mo at kung may anak ka na, mabili mo rin yung kanyang mga pangangailangan at mga gusto sa kanyang buhay. Amen po? Amen. So, magandang paalaala po ito. Kaya, kung inuuna mo ang pag-aasawa kaysa sa pag-aaral o kaya sa paghahanap ng stable na trabaho, tiyak magiging mahirap at magulo ang pamilya na bubuuin mo. So, let's always give way to the laws of nature. Can you amen? Amen. So, next po, dito tayo magtatapos. Number 2. Dealing with intentional delay is to give way to God's perfect timing. No? So, ang Panginoon po natin, laging perfecto siya sa kanyang mga ginagawa. He has a perfect timing. Kagaya po ng pagbibigay ni Lord ng tagapagligtas natin. No? So, pwede namang ibigay ni Lord yung ating tagapagligtas na si Lord Jesus sa panahon ni Abraham, sa panahon ni Noah, or even in the time of King David. Pero, hindi ito nangyari. Why? Kasi hindi pa panahon. That is not the perfect timing. No? Maaring hindi pa pinapanganak nun si Mary, wala pa nun si Judas na magbe-betray sa kanya to make the crucifixion possible. Kaya hindi pa po binibigay si Lord Jesus. At kung hindi nga naipako si Lord dahil kay Judas, di ba? Wala tayong salvation at wala tayong maging kaligtasan. Pero ito po'y pinangako na, umpisa pa lamang na ang tao po ay bumagsak sa kasalanan or the fall of man into sin. So balikan po natin ulit para makita natin na ang Diyos sa umpisa pa lang hindi tayo pinabayaan. Genesis chapter 3 verse 15. Sabi diyan, and I will put enmity or hatred between you, yung serpent, and the woman, yung tao. And between your seed and her seed. Look at the next line. He shall bruise your head, and you shall bruise his heel. No? Sa Good News Bible, medyo mas magandang salin. Sabi diyan, I will make you and the woman hate each other. Her offspring and yours will always be enemies. So magkakaaway sila. Her offspring will crush your head. No? Dudurugin ang ulo mo, yung ahas. And you will bite his offspring's heel. No? So ito po ay medyo matalinghaga. At ito pong prophecy na ito ay ibinigay ng Diyos para hudyat ng pagliligtas sa tao. Ito po ang paraan para maligtas
maligtas ng Diyos ang tao. Anong ibig sabihin? Dudurugin na ang ulo ng ahas ng anak ng babae. So, sabi doon, ibubruise niya ang head, and he will also bruise yung sakong, or he will bite, sabi doon, no? His heel, no? At sabi po rito, pag tinignan natin ulit yung verse na yon, it is the foretaste or patikim ng biyaya ng Diyos, even in the Old Testament. Kasi ang grace talaga ay nasa New Testament, pero kahit pa lang nung lumang tipan pa, nagpatikim ng Diyos at nagpahiwatig siya na hindi niya pinabayaan, hindi niya iniwan ng tao na mag-isa. Amen? So nangako ang Diyos na may darating na tagapagligtas, at siya po ay walang iba kundi ang ating Panginoong Yesus. Anong mangyayari? Tutuklawin or kakagatin ang kanyang sakong. Now, here's the big revelation. Napatunayan po natin sa verse na ito na si Satanas po ay hindi all-knowing. Hindi siya matalino, hindi niya alam ang lahat. Why? Kasi look at this, hindi niya na-anticipate, hindi niya naintindihan yung sinabi ng Diyos sa Genesis 3:15. Paano natin na sigurado na hindi niya naintindihan? Kasi kung naintindihan niya ito pong dapat gawin ni Satanas. Dapat pigilin niya ang pagdating ni Lord Jesus. Dapat hindi siya maipanganak. At kung maipanganak man siya, dapat mapigilan niya na siya ay mapako sa krus ng Kalbaryo. Kasi yun yung hula. Sabi, he will crush your head and you will bite his heel. No? So, talagang pag nadurog na ang ulo ng isang ahas, patay na siya. Tama? At kung ito'y natusok naman ang kanyang sakong, ibig sabihin ay kamatayan din ito. Pero hindi kaagad mamamatay ang isang tao pag siya nakagat sa sakong. Kasi aakyat pa ito hanggang sa makarating sa puso. So si Lord po ay namatay ng sa loob ng 3 araw ay siya ay nabuhay na maguli. Hindi siya nanatiling patay. So ibig sabihin yung kamandag habang siya ay gumagapang sa katawan ng Panginoon, hindi ito nanaig kasi sa pagdating ng 3 araw, siya ay nabuhay na muli. At dahil doon, lahat tayo ay nagkaroon ng kaligtasan. Amen po mga kapatid? So napakaganda ng pangako ng Diyos sa atin. So ang ibig sabihin po ng usual bruise his heel in Hebrew, hindi ko po nailagay dyan is shuk. It means to strike out, to bite, to crush. Ibig sabihin sa Tagalog, tutusok sa laman. So literally, ang tinutukoy dito is crucifixion, no? Or pagpapako sa krus. Kasi sa mga panahon ng Egyptian, ng Sumerian, ng ibang mga civilization, hindi sila nagpapako. Ibig sabihin, yung iba po ay pinibitay, pinupugutan ng ulo, o kaya sinusunog, pero dumating lamang ang crucifixion sa panahon po ng mga Romano. That is why, dumating din po ang ating Panginoong Kristo sa panahon kung saan he can bruise his heel, or kung saan pwedeng ipako ang kanyang kamay at ang kanyang paa para matupad lang ang hula at pangako ng Diyos. Wow, that is God's perfect timing. Amen mga kapatid? Kaya hindi po ito pwedeng maganap sa anumang oras at panahon. Therefore, God is a God of timing. Particularly, God is a God of perfect timing. Tama mga kapatid? Amen. Amen. So, pwede naman niyang evaluate yung law of nature. Ibig sabihin, pwede namang sumulpot na lang si Jesus, hindi na siya pinanganak ni Maria, no? Pwede rin hindi na siya mamatay sa krus ng Kalbaryo, pero hindi ginawa ng Diyos yun. Tama? God gave way to nature. Kaya ang nangyari naman, medyo natagalan ng pagdating ni Lord. Marami nang namatay, hindi na nila nahintay si Lord Jesus, ang Mesiyas. Pero ang Diyos, look at this, siya ay naghintay ng napakatagal. Matagal na panahon para sa araw ng kapanganakan ni Jesus. Hanggang, di ba, siyempre, pinanganak yan, baby pa. Hinintay niya pa rin hanggang siya ay maging binata, full-grown man, at hanggang mapako sa krus ng Kalbaryo. Bakit? Para ikaw at ako ay matubos niya sa ating mga kasalanan at madala niya tayo sa langit. Amen mga kapatid? Sige, palapakan natin ang ating Diyos na buhay. Hallelujah. At sabi nga po ng 2 Peter 3:9, patunay, look at this, the Lord isn't really being slow about His promise to return. As some people think, hindi mabagal ang Diyos, hindi siya na-delay. No, He is being patient for your sake. No?
Siya ay naghihintay sa'yo. Bakit? He does not want anyone to perish. Ayaw kanyang mapahamak o mapunta sa impyerno. Yung mga mahal mo sa buhay, ayaw niyang mapunta sa impyerno. Bakit? He is giving more time. No? More time for everyone to repent. No? So, time pa rin. No? It's all about timing. It is God's perfect timing. Bakit? Para ikaw, ang mahal mo sa buhay, ay makasama sa langit. Amen, mga kapatid? Amen. Amen. At hindi rin po pwedeng maganap sa kahit anong panahon or oras ang pagdating ng Mesiyas o ng pagdating ni Jesus. Pero sa wakas, naganap na, nangyari na ito. At kailan po ito naganap? Sabi po ng Galatians 4, verse 4 to 5, "But when the fullness of time has come, God sent forth His Son." Sino yan? Si Jesus, born of a woman, born under the law. Anong ginawa niya? Verse 5, "To redeem those who are under the law." Yung mga, di ba, ang law ay pag nagkasal, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So yun, tinubos niya ang kasalanan, wala ng kamatayan, that we might receive the adoption as sons. Naging anak ka na ng Diyos. At dahil anak ka na ng Diyos, pupunta ka sa langit. Meron kang buhay na walang hanggan. Amen, mga kapatid? So let's just dig deeper and have a word study on these two words. Yung salitang fullness tsaka time. No? So, ang Greek word ng salitang fullness ay pleroma, from the word pleroo. It means literally completion, full measure, or full development. Kaya pag ginamit yung word ng fullness, ito po yung full na talaga, buong-buo na siya. Walang labis at walang kulang. Ang ginamit naman po na Greek word na time ay chronos, sapagkat maraming mga word na pakahulugan ng Greek ng time. Pero dito, this time, it is used by the word chronos. Literally, a particular period or interval or interval of delayed time. So, ibig sabihin po nito, yung fullness at saka yung time, pag sinama po, two Greek words, no? Next po, nakalagay dyan, it means sa Greek, to pleroma to o chronoo, which means the fullness of time or the fullness of the delayed time. Kasi ang tagal na-delay na yung chronos, pero nabuo pa rin ito sa panahon in God's perfect timing. Yung mga kapatid? So, nakita nyo po yun. Medyo nakita natin, ang tagal, ang dami nang namatay, ang dami nang nawala, pero hindi pa rin po nadidelay ang Panginoon because He has a perfect timing para ikaw at ako ay maligtas. Amen? At nakuha po ito at nahuli ng Good News Bible ang tumpak na ibig sabihin ng Galatians 4:4. Tingnan nyo po ulit to. Galatians 4, verse 4 hanggang 5 sa Good News Bible. "But when the right time," ano yan? God's perfect timing finally came. God sent His own Son, Jesus. He came as a son of human mother and lived under the Jewish law to redeem those who were under the law so that we might become God's children. Wow. Nung dumating si Kristo, John 1:12, di ba? Tumanggap sa Kanya at naniwala, binigyan ng karapatan na maging anak ng Diyos. Amen po? Amen. Amen. So, dahil ang Ama natin sa langit ay laging nasa right, perfect timing, ganun din ang Kanyang anak na si Jesus. Kaya sabi nga, like Father, like Son. Kaya po, both of them are so aware of time or timing. Ikaw ba ay magaling sa time management? Na dapat lahat ay may oras, may panahon? So, ibig sabihin, parang nagmamana tayo sa Diyos kasi alam natin kung gaano kahalaga ang oras. Ibig sabihin, hindi ka kumikilos na bara-bara lang. O kung hindi pa panahon, dapat hindi mo ginagawa yan. Ang ginagawa mo lang ay yung panahon na ibinigay sa iyo. Amen, mga kapatid? So, one instance of this is during the wedding at Cana, kung saan nakita natin na si Lord talaga ay aware sa time na binigay sa Kanya. John chapter 2, verse 1 to 2, the wedding at Cana, sabi rito, on the third day, a wedding took place at Cana in Galilee. Jesus' mother was there, and Jesus and His disciples had also been invited to the wedding. So, may kasalan sa Cana, nandun si Jesus, nandun ang kanyang nanay si Mary, kasama ang mga disciples niya. Verse 3, when the wine was gone, Jesus' mother said to Him, they have no more wine. No? Naubusan na ng
alak, sabi ng nanay ni Jesus na si Mary. 4, dear woman, sabi ni Lord, why do you involve me? No? Jesus replied, my time has not yet come. No? So, alam niyo naman, mga nanay, pagka sa mga anak nila, diba? Pag nakiusap, diba? Pero sabi ni Lord, mother, nanay, hindi pa po panahon. My time has not yet come. Ang tinutukoy niya rito ay pagkakaroon ng milagro. And actually, this is the first miracle na ginawa ni Lord at the wedding of Cana, kung saan He turned water into wine. Now, the Greek word of the word time, dito sa verse na ito, it means hora. Sabi nga natin hora. Yan. Actually, it's not the time, but the hour. Hora, hour. No? Literally, an hour or time of the day or destined period. Sa New Testament, it is an eventful season. Isang pangyayari. Kagaya nga po niyan na hindi pa niya dapat gawin ng isang milagro, pero pinipilit na siya. It means or implicated perfect timing. No? So, hindi pa oras para magpakita si Lord ng milagro. At maging malinaw po sa atin kung bakit. Kasi kapag siya ay gumawa na ng miracle at nakita ito, nabalitaan ito ng mga Pariseo, pagbabantaan ng kanyang buhay. Delikado si Jesus. Sabi niya, hindi pa ako pwedeng mamatay kasi may mga dapat pa siyang ihanda. Pero in chapter 6, nakagawa na po siya ng iba pang mga miracles. Kagaya po ng feeding of the 5,000. Nakita niyo po yun? Pinakain niya 5,000. Galing po sa ilang pirasong isda at tinapay lamang. So, that's really a miracle. May sobra pa. No? So, doon pa lamang na-intriga na ang mga Pariseo. So, in chapter 7 naman, ayan na nga. Nagsimula na sila na pagplanuhan kung paano arestuhin, paano patayin si Lord Jesus. Kasi nakita na nila, gumagawa na siya ng marami pang mga miracles. And at this point, si John po ay sinusulatan niya ang last 6 months in Jesus' ministry bago siya ipako sa krus. No? So ito po yung mga latter part na ng buhay ni Jesus Christ. At hindi pa niya time na mamatay actually. Not now, not yet. Pero malapit na para matupad po ang hula ng ating Diyos na siya nga po ay maipako sa krus para matupad po ang kaligtasan ng lahat ng tao. So let's look at John chapter 7. John chapter 7, sabi yan, after this, Jesus went around in Galilee, purposely staying away from Judea because the Jews there were waiting to take His life. No? Alam ni Lord hindi siya pwedeng pumunta sa Judea kasi pag pumunta siya ron, nandun ang mga Hudyo. Ang Judea po is the land of the Jews. Nandun ang kanyang mga kababayan, ang mga kapatid niya. Hinihintay siya para siya'y patayin, to take His life. May gustong pumatay sa kanya. Verse 2, but when the Jewish Feast of Tabernacles was near, Jesus' brothers said to Him, you ought to live here and go to Judea. Umalis ka na rito sa Galilee. Pumunta ka sa Judea so that your disciples may see the miracles you do. No? So, ito po may pesta pagkakataon na niya para ipakita ang kanyang kapangyarihan. Sabi ng kanyang mga kapatid, alis ka rito sa Galilee, punta ka sa Judea para makita nila ang iyong milagro. Kumbaga sa panahon natin ngayon, magba-viral ka, magiging sikat ka pag ginawa mo yan kasi maraming makakakita. Pero ano po nangyari? Verse 4, no one wants to become public figures, acts in secret. Ba't mo tinatago ang iyong kapangyarihan? Since you are doing these things, ang sabi nila, show yourself to the world. Pakita mo, di ba? Minsan ganyan ang tao Pag medyo nakakagawa siya ng milagro, gusto niya, pinapakita niya sa tao. For even His own brothers did not believe in Him. No? So, hindi pa nila lubos na nauunawaan na si Kristo nga ay ang Diyos at anak ng Diyos. Verse 6, therefore, Jesus told them, sabi ni Jesus, the right time for me has not yet come. No? Yun na naman sinabi niya, kagaya sinabi niya sa nanay niya. Hindi pa panahon. Yung panahon na yan ay hindi pa dumarating. For you, anytime is right. No? Pwede kayong pumunta sa pista na yan. The world cannot hate you, but it hates me because I testify that what it does is evil. No? Pag nakita nila ako, sasabihin ko lang ang mga mali nilang ginagawa, magagalit sila sa akin. Kaya hindi muna ako pwedeng
magpakita sa kanila. And in verse 8, ang Greek word ng salitang right time or time dito, ang ginamit naman ay kairos. Sabi nga natin kairos. Yan, it means proper time or occasion naman po ito. Literally, fitting season, fitting situation, suitable place or occasion. Sa Tagalog ay hindi pa napapanahon. Hindi pa tamang season, hindi pa tamang sitwasyon, hindi pa tamang lugar. Kaya hindi pa niya dapat gawin ang magpakita ng mga milagro. Bakit? Kasi pag ginawa niya yon, mapapahamak siya at pwede na siyang arestuhin at mapako sa krus. John chapter 7 verse 8, sabi rito, you go to the feast, kayo na lang ang pumunta. I am not yet going up to this feast because for me, the right time has not yet come. So, naulit-ulit, nagtangka ulit sila sa buhay ni Lord Jesus in verse 30, pero wala pa rin po nagtagumpay. Bakit? Walang magagawa ang tao sa anak ng Diyos. Amen mga kapatid? Kagaya rin po natin, anak ba tayo ng Diyos? Walang magagawa ang tao kapag ang Diyos ang iyong kakampi. Amen mga kapatid? Lalo na kung hindi pa time. Diba? Ako, naniniwala ako, kung hindi ko pa time na kunin ako ng Diyos, hindi ako mamamatay. Kasi hindi pa niya iyon itinakda. Ano man ang tangka ng tao, hindi ito magtatagumpay. Why? Because God is in control. Kagaya po rito, walang nagawa ang mga tao. Walang nagawa ang sitwasyon. Kahit pista, dapat lumabas na siya. Pista eh. Maraming makakita. Pero kontrolado ng Diyos ang lahat ng sitwasyon, kahit ang mga masasamang espiritu, ang demonyo at si Satanas, at kahit nga po utusan ng Diyos ang mga masasamang espiritu, ito'y susunod sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Amen mga kapatid? Amen. Kaya kung ang Diyos ay nasa iyo, walang lalaban sa iyo. Amen mga kapatid? Amen. Amen. John 7:30, malapit na po tayo. Then the leaders tried to arrest him, but no one laid a hand on him. Di siya makante. Bakit? Because his time has not yet come. No? So, chapter 7 ito. Talon tayo sa chapter 8. Pero tingnan nyo, wala pa rin nangyari. John 8:20, Jesus said all this as he taught in the temple, in the room where the offering boxes were placed, and no one arrested him because his hour has not come. So nagpapakita na siya sa templo, nakikita na siya ng mga Pariseo, pero walang umaaresto, walang kumakanti sa kanya. Bakit? Hawak ng Diyos, even yung mga kalaban niya. Amen mga kapatid? Yung mga gusto magpapatay sa kanya. Pero, look at this. After 4 chapters, chapter 8 to, no? 8, 9, 10, 11, 12, no? In chapter 12, ayan na nga. Dumating na ang God's perfect timing. Paano natin nalaman? Siya mismo ang nagsabi. Amen? John 12:23. Tingnan niyo po ito. Jesus replied, the hour has come for the Son of Man to be glorified. No? So, ako, nalulungkot ako sa eksena na ito kasi nung sinasabi nila, magpakita ka na. Alam nila, hindi nila alam, mamamatay siya. Pero ito, si Lord na nagsasabi, panahon na. The Son of Man must be glorified. Amen mga kapatid? At mas pinaliwanag pa po niya in verse 32 and 33. Bakit mag-glorify siya, mapaparangalan? 32, when I am lifted up from the earth, from the cross. Pag siya'y naiangat na sa lupa, siya'y nakapako sa krus, I will draw everyone to me. No? Lahat, Hudyo man, Hintil, mga hindi naniniwala at naniniwala, lahat yan ay lalapit na kay Kristo. Amen? 33, in saying this, he indicated the kind of death he was going to suffer. No? At nangyari na nga po. Ano yon? Naipako na si Lord Jesus, kaya tayo ngayon ay tiyak na mayroong kaligtasan sa kanyang biyaya, sa kanyang mayamang biyaya, tayo ay papasok sa langit. Amen mga kapatid? Amen. So, napakabuti ng Diyos. And, alam natin na because of that, God gave way to His perfect timing, kaya ikaw at ako ay siguradong papasok sa langit. Amen po mga kapatid? Amen. So, may natutunan po ba tayo? Amen. So, next week, ipagpatuloy natin ang dalawang natira pa na dealing with intentional delay. Amen po. So, wag po kayong mawawala sa ating pag-aaral. And, ano po ang ating Macarius Challenge? Everybody, wait for God's
perfect timing for a greater blessing. Amen po mga kapatid? Gusto niyo po ba ng greater blessing? Amen. So kung gusto niyo po ng greater blessing, dapat po ay hintayin natin yung tamang panahon na binibigay ng Diyos sa atin. Amen mga kapatid? Amen. So, anyaan ko po kayo na manalangin saglit. Sabi na, tayo po yung manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan, maraming salamat po sapagkat sinama mo po kami sa oras na ito para maipahayag ang iyong banal na salita, Panginoon. Lord, salamat po sa lahat ng mga kapatid namin na ginamit po ninyo para maging posible po ang online broadcast na ito, Panginoon. May continue to bless their lives, Father. At patuloy po na i-boost nyo po ang masaganang biyaya. Huwag nyo po silang pagkukulangin sa kanilang pangailangan sa araw-araw. Maging sa lahat ng nakasama namin sa pakikinig ng iyong salita sa araw na ito, Panginoon. And Lord, today we have learned on how to deal with intentional delay. Lord, naintindihan na namin ngayon kung bakit minsan hindi ka agad dumarating ang mga pagpapala sa aming buhay dahil meron ka pang magandang plano. Higit sa plano namin, Panginoon. Kaya Lord, turuan mo po kami na lagi magtiwala sa iyo at lagi namin maunawaan ang iyong God's perfect timing. Upang patuloy po, Panginoon, na sa paglakad namin, hindi kami magtampo, hindi kami mainip, at hindi kami lumayo sa iyo, bagkus lalo kaming kumapit sa iyong mga pangako, lalo na po sa iyong mga salita, Panginoon. Lagi mo sinasabi sa amin, hindi kami magkukulang, hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan. And Lord, we believe that, Father. Kaya naman, Ama, salamat po sapagkat hindi ka kailanman nagkulang sa amin. Hindi ka kailanman na-delay sa mga pagpapala mo sa amin. Kaya Lord, sa oras na ito, ay maingat na po na binabalik sa inyo ang pinakamataas sa papuri, pasasalamat, pagsamba, sa pangalan ng aming Panginoon Jesus, lahat tayo magsabi ng Amen. Amen. Ano po ulit ang ating Macarius Challenge? Sabay-sabay. Wait for God's perfect timing for a greater blessing. To God be all the glory. Stay super blessed. Stay Macarius in Christ.